up mga idol gar? Welcome back again sa ating channel, Kuya Tems Fishard. And for today's video mga gar ay mag-a-update tayo sa ating fishard dahil may mga ginawa na naman tayo na major changes, major changes dito sa ating fishard. But before that mga gar, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel ay isubscribe mo na, i-hit mo na yung notification bell and para maging updated ka sa mga susunod pa nating mga videos. And magpapasalamat din tayo and shoutout syempre sa lahat ng mga sumusuporta sa ating channel na patuloy na nag-aabang at nanunood sa ating mga videos. So umpisa na natin, let's go! So first in the list natin mga gar ay sinira natin yung ating 2-layer na trapan dito. Kung mapapansin nyo, simula doon hanggang dito ay wala na yung ating 2-layer trapand kasi nilipat na natin dito mga gar. So ito yung mga nakaraan na pinaplano natin na kung ano yung pwede natin na ilagay, so naghahanap-hanap tayo sa Shopee ng mga mas mura sana ng mga storage box na medyo kung i-compare dito, medyo malalaki sana dito. Naghanap tayo ng ganon pero wala tayong nahanap kasi may mga ganto pero hindi siya talaga kakasya sa gantong espasyo. So sinukat ko to, sinukat ko yung ating 2-layer trapan dito. So kumasya mga gar, ayan fit na fit. So medyo maliit lang na palwang pagka sinagad dito, ayan. Tapos sagad doon sa dulo, tapos may naka usli lang na ganito, ayan. So kung mapapansin nyo, pag hindi nakausli yung dito na part, maluwag, ayan siya. So maluwag yung ating setup and kumonte syempre. So kumasya yung 8 dito. Kasi 4 yun, 'di ba, na 2-layer trapan. So yung nangyari, kumasya dito yung 8 talaga. Kasyang-kasya siya. Then saktong-sakto dahil dati etong area na to 4 na maliliit na trapan na ginawa natin na talagang nagtali-tali pa tayo dito. So ang ginawa ko, sinira ko yon. So sayang lang yung mga tali doon, pero bawi naman na yon kasi nakapagbenta naman tayo ng mga isda. So yung mga gastos doon na bawi naman na. So ito ngayon, dito natin nilagay yung mga trapan natin na yon na 2-layer. Dito na sila, and kasi ang plano naman talaga, magbabawas tayo ng lagayan. Tapos siyempre papalitan natin ng medyo malalaki. So kokonti siya pero lalaki ng kaunti compare doon sa dito natin na nakalagay na pang maliliit talaga. So yung nangyari ganito na, dito na natin nilagay yung ating mga 2-layer na yon. So ito bakante na siya. So naging bakante. Ang ginawa ko, yung nandito na tank na dalawa na malalaki, nilipat ko dito. Yan. So nilipat ko na dito yung aking dotted white catfish. So nandun siya nagtatago kasi ayun malakas, 'di ba? Naka-overhead filter kasi siya na bago. So na malakas, ayan siya. Pero ang ginagawa ko dito, pinapaandar ko lang to mga ilang oras tapos papatayin ko din kasi hindi pwede na hindi niya kaya. Kasi doon siya sa gilid nagtatago talaga siya. Doon nagtatago. Medyo malabo yung tubig. Ayan. Andun siya sa gilid, ayan puti. Pero lumaki na siya. Tapos yung kasama niya diyan na isang kal na gapi, buhay pa rin. Tapos ito, tinanggal ko na yung mga laman. And pinalitan ko na to ng tubig. So pinapacycle ko muna to ng kaunti and pinapasubside yung mga dumi. Tapos isisip natin ulit yan, tatanggalin ulit natin bago natin to lagyan ng isda. And yung mga dating nakalagay dito ay siyempre finid na natin dito sa ating ayan laki na. Ang laki na ni Tim. Sino ang pangalan niya? Yung Oscar natin, laki na. And nagkaroon siya ng mga black sa katawan and may mga na siya pearl, parang niya pula-pula. Ayan pinakain ko na dito sa kanya. So yung iba kasi hindi sila nagpapakain ng mga kal nila, mga chops nila, hindi sila nagpapakain sa kanilang monster fish. Pero sa akin kasi pinapakain ko yon kasi pagka sobrang dami, pag sobrang dami na ng isda mo sa iyong fish yard, nagiging uncontrolled na siya. So pag sobrang sikip na, siyempre hindi mo na maasikaso ng maigi, magkakasakit, tapos mamamatay lang din, sayang lang din.
So para mapakinabangan, no, pinapakain natin siya sa ating mga monster fish. So dito sa setup ko, ito lang yung pinapakain ko ng medyo madami-dami, no, na live fish kasi bata pa to siya and hindi pa siya masyadong maarte tulad nito. Pag ito kasi napasobrahan mo ng pakain ng buhay, ang nangyayari sa kanya, no, nagiging less active siya. Sabi ng nagbigay nito, baka daw naiimpacho kaya medyo hindi siya nagiging active. Pero pag dumaan yung ilang araw na na-fasting mo siya, ayan, magiging active na siya ulit. So ang ginagawa ko sa kanya is binibigyan ko lang siya ng live fish as ayun, namasa na as treat. Yan, treat lang talaga. Yun. So ito pinapacycle ko muna and plano ko tong lagyan. Siyempre kung ano yung dadating, no, ng mga fry kasi meron tayong binibreed siyempre. Then dito, ito yung nandito ng karaan, inusog ko dito. Tapos kaninang umaga gumawa ako ng dalawang extra na trapand. Tapos yung extra natin na 2.5 nandun sa dulo. Yun, so ito na yung setup dito banda. Ito na to. So ito, tinesting ko na to kanina. Kakagawa ko lang to kaninang umaga pero nilagyan ko na agad ng tubig na na-stack ko ng 24 hours. Nilagyan ko ng sample, no, ng isda. Ayan siya. Ayan, nilagyan ko ng isda na maliit. Tapos ito din, nilagyan ko din ng isda na maliit. Ayun siya, oh. Yun. So hindi sila namatay. So ibig sabihin okay yung tubig dito. Yan. So pwede nito lagyan ng isda. Kasi ito yung mga male yan ng ating mga Santa Claus. Ayun. So puro male ito ng Santa Claus na ribbon and ribbon jeans ito. Kaya maganda ito. Ang kulang na lang nito is mag-develop yung kanilang mga red coloration. Then dito, ayan. Ito yung sinasabi kong binibreed ko na, yun, no, yung ating albino waikisi. Ayan, pinili siyempre natin yung pinakamagandang male, tapos yung dalawang available na female na malalaki, yun yung ginamit ko, nilagay ko sila dyan. So okay naman yung response nila, hindi naman sila nag-aaway, no, hindi naman naiilang yung lalaki, hindi naman siya na-overpower nitong dalawang female na kasama niya, and hopefully mag-breed sila dito. Kasi yung last natin na ganito, no, medyo mahina, no, mabagal mag-breed yung una nating breeder ng mga albino waikisi. Pero mabuti na lang, no, nakapag-produce sila ng ganyan. At least kahit paano may natira tayong breeder. Ayun. Tapos yung mga isda natin dito, no, na sizing na natin. Ayan, kung mapapansin nyo, pare-pareho na yung mga size niyan. Tapos dito, yung pare-pareho din yung size ng mga MSSBT natin dito. Ito lang yung hindi natin sinizing kasi medyo malilit pa. And nandyan kasi yung dalawa na malalaki, no? Ganda niyan, Santa Claus. More on yellow siya and red. Yung tapos ribbon. Tapos same din dito. So sunod natin yan sisilipin. So ang focus natin ngayon is yung bago nating setup. Ayun. So yung mga beta natin, ito pinagsisiksik na lang natin yung mga beta natin. Ayan. Plano ko nga sana yan ipamimigay na lang, no, sa mga interesado o na makapanood nitong video na to. Pero nandito ako sa Pasig. So at saka hindi ako nagsi-ship. Kung malapit ka lang dito, pwede mo yan hingin. Ayan, pwede mo yan pick up, hingin mo na lang. Kasi kung walang hihingi niyan, ipapakain ko lang talaga yan doon sa aking Oscar. Kasi nga tumigil na kasi ako sa pagbebeta and wala akong paglagyan. Yung setup ko ay naka-focus lang siya sa gapi. And plano ko kasi mag-molly din, no? Magdagdag ako ng molly na isang strain lang. Tapos dahil hindi na tayo nagbibeta, papakain talaga lang natin yan sa Oscar. So kung mapapanood mo tong video na to, then malapit ka lang dito sa Pasig, pwede mo yan i-pick up. So madami yan sila, iba-ibang kulay, no? Pero pang ano lang, siyempre keeping lang yan, pang keeping lang, hindi yan siya kagandahan. Yun, meron tayong 3 doon na nakatago, ito 2, tapos may 4 pa yan. Pwede mo yan hingin lahat. Tapos kung siyempre kung may pera ka, pwede mo bilhin itong lagayan na rin. Madami yan, yan. Parang nasa 15 at piraso yan. Yan, mga ano. Pwede mo yan bilhin sa murang halaga lang din na yan. Tapos yung isda ay free lang. Nagbenta pa no? So ngayon na natapos na natin to water change. So bukas ay water change natin yung mga ganto na natin. Ayun. Tapos lastly, no, dahil kinuha natin dito yung dalawang malaking tank na natin nilagay, syempre nabakante yan dito banda. So binalik ko dito yung 4 na 2.5 gallons. Ayun. Na dito dati nakalagay, binalik ko lang. Ayun, 'di ba? Matrabaho. So dahil binalik ko dito, no, ginawa kong ganto, inayos ko ng ganto. Syempre, nasira yung ating setup ng ating air hose, no.
Kaya ang nangyari, no, kasama din yun sa inayos natin yung mga air hose natin, kasi sayang yung air pump natin kung hindi naman natin gagamitin. Yan, laki niyan. So yan, binago ko, inayos ko na ulit. Ang dito na lang yung hindi ko naayos, ito. Yan. Kasi hindi pa to nalalagyan itong tatlo. So plano ko yan lagyan bukas para maayos ko to. Yun, hindi siya nakalambitin, no, hanggang dito sa dulo. Ito kasi meron na to eh. Yan, idudugtong na lang yan. Tapos nandito sa ilalim yung mga chops natin, na yung iba ay nagkandamatay, yung mga maliliit. Sayang, namatay. Ito walang laman, hindi ko alam kung ano nilalagay ko pa dyan. Pero yan, cycled na yan, 1 week na yan dyan. Ayun. So hanggang dito na lang yung ating video mga gar. Pinasilip ko lang yung ating bagong setup, no, ng ating fish yard. Ayan, lumaki ang mga lagayan pero kumonte. Hindi na masyadong mauubos yung oras natin sa pag-water change and sa pag-maintenance. So magawa pa natin sa mga ibang mga bagay. So hanggang dito na lang, hanggang sa muli. Ito yung Kuya Tems na nagsasabing, to God be the glory. What they don't do shit.